with you about financial literacy. One of the reason why maraming Pilipino ang mahirap at maraming Pilipino ang nag-aasam magtrabaho, nag-aasam pumunta sa abroad because of one reason. It is our cultural upbringing, kung paano tayo pinalaki sa ating kultura. Ito po yung mga cultural beliefs na hindi po dapat ma-adapt ng next generation so that yung next generation po natin, matutunan nila yung pagninegosyo sa murang edad. Magandang narrative po kung gaano po ka-poor ang financial education nating mga Pilipino. Number one, may tanong po ako sa inyo. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit we are one of the poorest country in the world? As a matter of fact, we are in a third world country and yet sa Pilipinas po ang mga pinakamalalaking mall sa buong mundo. Did you know na ang SM North, ang SM MOA at ang SM Mega Mall at iba pang mga malls in size, yan pong mga mall na yan ang isa sa pinakamalalaking mall sa buong mundo. Hindi ba kayo nagtataka bakit tuwing a 15, a 16, a 17, a 1, a 2, a 3 ang sale ng mga mall? Kailangan gusto kong ma-realize nyo to, no? Nasa third world country tayo and yet nasa atin ang pinakamalalaking mall. Nasa atin ang pinakamaraming pagkakagastusan pero nasa third world country tayo. It goes to show na hindi naman itatayo yung mga mall na yan kung walang customer yan, kung walang parokyano dyan. Am I against sa mga mall? Hindi. Ginagawa lang nila yung negosyo nila. As a matter of fact, tama yung business model nila. Ang mali po dyan is kung paano tayo na mold, paano tayo naging tayo ngayon. Yun yung gusto kong maintindihan nyo ngayong araw na to at ngayong gabi na to. Kasi ang mindset nating mga Pilipino na kung bakit marami hong mahirap na Pilipino because napakarami nating sineselebrate sa buhay natin. At nililibang tayo ng mundo para maging masaya tayo, we have to celebrate many things. Hindi ba kayo nagtataka na ang Pilipinas din ang isa sa bansa na may pinakamaraming holiday sa loob ng isang taon? Ibig sabihin tayo mga Pilipino nakaset tayo to actually spend our money. Pag may nabili tayong sapatos, it is fulfillment, it is happiness. Nakabili tayo ng bagong damit, nakabili tayo ng bagong cellphone, that is what we call happiness. That is what we call fulfillment. Not knowing na yung ibinili mo pala ng sapatos, ibinili mo pala ng bagong damit, ibinili mo pala ng bagong cellphone, is po pwede na palang makapagtawid sa'yo from point A to point B. Ibig sabihin, from pagiging empleyado to pagiging negosyante. Ang wrong mindset natin lagi is we always have to celebrate things. Yun yung nagiging problema. So, ibig sabihin sa kultura natin, ang tinuro sa atin, gumastos tayo ng gumastos, ng gumastos, ng gumastos. Hindi sa atin itinuro yung mag-invest. Hindi sa atin itinuro yung cash flow. Hindi sa atin itinuro kung saan ba natin dapat dadalhin ang pera natin. Nung bata pa lang tayo. And imagine, nag-umpisa kang makaintindi ng mga salita. Hanggang sa present ngayon, imagine ninyo ilang taon ang ginugol mo na ang paniniwala mo dapat lagi kang masaya at ang kasiyahan nasa mall. At ang kasiyahan nasa paggastos. At ang kasiyahan nandun sa mga material na bagay na kailangan mong bilhin para mapasaya ka at masatisfy ka. While it's true na nakakapagpasaya sila, pero nakakalimutan natin lagi yung priority natin sa buhay natin. Ang naituro sa atin yung celebration, pero yung priorities sa buhay, yun yung nakalimutang ipaalala sa atin ng buhay. Na dapat pala sa buhay, meron tayong tinatawag na awareness, na balang araw, pagtanda mo, kailangan mo ng savings, kailangan mo ng investment, kailangan mo ng business. Ang nangyari kasi, ang nakakulong sa isip natin, expenses, gastos. So ano nangyari? That is the reason why marami hong naghihirap na Pilipino because yung mga big time na negosyante rito, they continuously feeding our desire. Pinapakain tayo ng gusto natin. Na pagka hindi napagbigyan, nagtatampo, at pag hindi napagbigyan, outcast ka na. Hindi ka na sunod sa uso. Hindi masama gumastos, but you do not spend beyond your means. And you only spend money kapag ka yan ay sobra sa'yo. Para sa pamilya, naitabi mo na. Para sa panggastos, naitabi mo na. At para sa investment in the future. Wala kasing tinuro na ganun eh. Ang naituro sa atin, magtrabaho ka para secure
secured ka. Wala hong security sa pagiging empleyado. For 10 years, nagtatrabaho ka. Maaaring nakakatawid ka sa araw-araw. Yes, you are actually secured. Maaaring 20 years, nakakatawid ka sa pang-araw-araw, but you are actually secured. But numbers will tell us na hindi lahat ng empleyado na nagtrabaho for 20 years is nagkaroon ng mas magandang buhay. Habang tumatakbo ang oras, lumalaki po ang pangangailangan natin sa pera. Pag edad mo, magkakaanak ka. Yung anak mo, magkakaroon ng pangangailangan. Lalaki ang pangangailangan, makakatapos yan, magka-college yan, at lalaki ng lalaki yung pangangailangan. Hindi na ituro sa kultura natin na dapat ang expectation natin sa buhay is ganito. So, hindi ho natin kasalanan lahat kung bakit tayo mahirap. It's just that naging parte tayo ng isang kultura na ganun. Kaya kami gumagawa ng ganitong klase ng mga meeting, ng ganitong klase ng mga event. It's so that maintindihan nating lahat na ang pera pala napakahirap kitain. Dapat alam natin kung saan ilalagay ang pera natin. Kung paano natin to mapapalaki dahil nandun yung totoong security, wala sa pagiging empleyado. Bakit? Maraming empleyado ang nakapag-retire na lang, ano nakuha? Loyalty certificate. Wala silang security sa buhay. Maaaring yung iba, nagkaroon sila ng retirement pay. Pero dahil tumatakbo ang oras, kinakain niya ng depreciation. Habang tumatagal yan, lumiliit ang value ng pera natin. Meron po kasi tayong tinatawag na inflation na again, hindi naman itinuro sa atin. Yung 20 pesos nung 10 years ago, hindi nakaparehas ng halaga ng 20 pesos ngayon. Bumababa yung halaga ng pera natin. Hindi kasama sa expectation yun ng mga bata. So what happened? Masyado nating in-enjoy yung mga bagay-bagay. Walang masama kung nandun ka na sa state na kaya mo nang bilhin yan lahat ng mga bagay na yan. Na hindi para i-prove sa maraming tao na nakabili ka rin. Kundi, bibilin mo yung mga bagay na yan kasi alam mo sa sarili mo, this time around kaya ko na. This time around, eto na talaga yung sobra sa akin. Yun yung gusto nating mabago sa kultura natin. Paano natin magbabago yung napakatinding cultural beliefs natin na yan? No? Totoo nga, no? Third world country tayo, pero nasa atin ang pinakamalalaking mall. Nasa atin ang pinakamaraming pagkakagastusan. Kasi napakarami natin pinaglilibangan. Bibigyan natin dapat ng direksyon yung sarili natin. Dapat, kung gusto mong umasenso talaga, bukod sa naiintindihan mo na ang pera sobrang importante, na ang pera dapat talaga sinisinop, and when time comes, you invest it to the best business opportunity na po pwede mong pasukin. Hindi yung basta sugod ka lang ng sugod. Ano negosyo ang available, yun din ang papasukin mo. Ano po pwedeng investan, yun din ang iinvesan mo. Hindi po pwedeng ganon, inaaral lahat. Diba? For the longest time, empleyado ka nga eh. Hindi ka naman talaga negosyante. May mga tanong tayo na kung tatanungin nyo, sobrang basic. Pero bakit ninyo natatanong? Because hindi natin normal yung nag-iisip tayo tungkol business. Nabuksan lang ang kaisipan mo kasi kakapanood mo ng video. At least ngayon nasa tamang direksyon ka. Ano ba ang best way para makaipon ako at makapagnegosyo ako? Ito po yung programa ho na ginagawa po namin pagdating ho sa pera. 100% lang kinikita mo ito. Automatically, ibawas mo lahat ng gastos mo, average expenses mo monthly. Hindi kasama yung luho, basic necessities. Tanggalin mo muna. Kuryente, tubig, internet. Kung may hinuhulugan loan, sama mo yun sa loan. Kung may minamatrikulahang bata, sama mo yun sa bata. Kung may binabayaran kang utang, isama mo. So, yung netong matitira doon, kung meron man, yun yung po pwede mo sanang ilagay sa savings mo. Ngayon, ang mangyayari dyan, mag-shrink yung kinikita mo. So, anong ibig ko sabihin? The first thing that you have to do, if you want to become successful financially, kailangan detalyado kayo, ilista nyo yan isa-isa. Para sa ganun, alam mo, ay, eto pala ang gastos ko. So, meron ka na ngayon tinitignan na ito pala yung fixed expenses ko buwan-buwan, na hindi ko po pwedeng gumastos ng mas malaki dito. Kung may natitirang konti dyan, yun yung ilalagay mo sa savings. Kailangan may targetin po talaga kayo na pag na-hit nyo po yung amount na yun, probably that amount pwede nyong i-invest sa mga negosyo or sa kung ano man na po pwedeng lumago. Why? Because saving money in the bank is actually a dead end. Hindi po lalaki ang pera ninyo sa bangko. Kasi ang bangko po, negosyo po yan. Ibig sabihin, pag nagsisave ka ng pera dyan, nininegosyo kayo niyan. At ang primarily negosyo ng bangko is magpautang. Kasi maraming pera po ang dumarating
sa bangko na iniikot din nila sa iba nilang ventures. At para mapakita nila yung pera mo sa bangko, ipapautang nila yan sa ibang tao at nagkakaroon ng interest yan araw-araw. Yun po ang trabaho ng bangko sa buhay natin. Imagine niyo, bakit may tinatawag tayong maintaining balance na hindi mo po pwedeng galawin? Kasi sila po ang gumagalaw nun. Sila ang nagpapaikot nun sa iba't ibang ventures or business or investment. Kaya nga, mapapansin nyo, yung mga malalaking mall, sila din yung may mga bangko. Kasi nire-reinvest din nila yung pera ninyo eh. So, ang gusto kong maintindihan ninyo, when time comes na sufficient na yung savings mo para mag-invest ng negosyo, you invest it to the best business opportunity possible na suited sa'yo. Paano ko malalaman kung ito na ba yung business na suited sa akin? Eh di mag-aral ka from this day on ng pagninegosyo. Pag-aralan mo ang finance, pag-aralan mo ang operation, pag-aralan mo ang production, pag-aralan mo ang marketing. Maraming sangayang negosyo na ito yung tamang panahon na pag-aaralan mo siya kasi sobrang habang panahon na hindi ka nga negosyante. Gusto kong ipamukha sa'yo na talagang mag-uumpisa ka sa basic ulit. Kasi lahat naman tayo, doon naman nag-uumpisa. Ang mali kasi sa marami, nakaipon kayo ng konti, gusto nyo kagad magnegosyo. May ipon kayong maliit, gusto nyo kagad yung madali, i-invest nyo lang kung kaninong kesihodang negosyante. Wala hong ibang pinakamagaling hahawak ng pera ninyo, kundi kayo kasi napakita nyo nga yung pera ninyo eh. Nakapag-save nga kayo. So bago nyo bitawan yung napakahalagang pera ninyo, mag-isip muna kayo ng 5 beses o hanggang 10 beses o hanggang 20 beses. Kung sapat na kasi yung savings mo para dun sa negosyong suited at bagay sa'yo na pinag-aralan mo na mahabang panahon, yung tsansa ng trial and error, doon pa lang sa proseso na pinag-aaralan mo, mafi-figure out mo na kung saan ka po pwedeng magkamali. So yung failure and yung error and yung pagkakamali na po pwedeng mangyari sa'yo na baka hindi mo kayanin kung hindi ka nag-aral, makakaiwas ka na ng mahabang proseso. Does it guarantee na magiging successful ka? Does it guarantee na magiging life-changing yung business na papasukin mo kapag ka pinag-aralan mo? No. But I'm definitely sure na mas maliit yung tsansa na malugi ka kasi inaral mo muna. Hindi yung sobrang excited mo na kagad na gusto mo na mag-retire. Hindi ganon. Nandun talaga sa learning stage. After mong mapag-aralan yung negosyo, may savings ka na. Ano ang kailangan kong gawin? You have to anticipate kahit pinag-aralan mo yung trial and error, dadaan ka pa rin doon. There's no such thing as business today, tomorrow, you are a businessman. Walang ganon. Business today, tomorrow, you are a failure. And that is a fact. Wala hong instant. Hindi mo po pwedeng pinag-aralan ko na yan eh. Sabi mo, Boss Ardian, aralin eh. Hindi kahit inaral mo, you have to anticipate trial and error. Meron pa rin yan. Pero minimal na yung trial and error mo. Bakit? Eh bago mo ininbesan yan, bago mo nilabas yung napakahalagang pera mo dyan, talagang hinog na hinog yan eh. Kung baga sa prutas, bago mo pinitas yan, alam mo matamis eh. So kailangan, kung magne-negosyo tayo, kung magpapaikot tayo ng pera, kung gagalawin natin ang pera natin, isang karakteristik ang dapat meron ka. Certainty. Dapat sigurado ka. Hindi po pwedeng hula-hula. Bakit? Ang hirap kitain ng pera. Isipin mo, nag-aaway kayong mag-asawa para lang makaipon. Tinitiis mo yung anak mo para makaipon. Marami kang bagay na sinasakripisyo para makaipon, tapos ipapaloko mo. Tapos i-invest mo kung saan negosyo. Tapos dadalhin mo kung kanino-kanino. Hindi. Sino pinakamagaling umawak ng pera? Ikaw. Nakaipon ka nga eh. So that, yung investment natin, yung magiging negosyo natin, atin. 100% ownership sa'yo. Hindi ka nabubudol ng kung ano-anong mga opportunity dyan. Kaya nga tayo may GCI eh. Kasi gusto ko, wala nang komisyonan. Ayan na yung manufacturer, papakilala ko sa inyo. Ito si ganito, papakilala ko sa inyo. Ito si ganito, papakilala ko sa inyo. So that meron kayong direct access doon sa mga po pwedeng makatulong sa inyo, doon sa first business venture ninyo kung meron na kayong savings. Once the business is actually operating, huwag nyong i-invest yung 100% ng savings ninyo sa isang negosyo o sa negosyo. Kasi dahil nga may trial and error, expectin mo na may aabonohan ka pa dyan. Probably for the first month, for the second month, for the third month, meron talagang ganun. Normal sa negosyo yun. So isa-save mo muna. Huwag lahat taya. Siguro taya mo 40, the most 50% sa business. Yung 50% ng saving mo, stay put mo dyan kasi magagalaw mo yan. Ngayon, kung kumikita ka naman, yung 10% ng kinikita mo, yun yung ibabalik mo doon sa savings mo. And the 40% will go to another savings account. 10% sa personal savings. 40% doon sa savings mo papunta doon sa expansion ng negosyo mo in the future. Iprepara mo yung sarili mo para sa pagpapalaki ng negosyo. So yung 50%, yun yung iikot mo lang. Yun ito pinag-uusapan natin. Iikot mo lang nang iikot yan doon sa business mo.
Now, there will come a time na makakapag-expand ka ng negosyo. Paikot-ikutin mo lang, di ba? Yung 50% naman na natitira sa 100%, yun naman yung iniro-roll mo sa negosyo. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, magugulat ka, ang laki na ng business mo. Yan po ang personally ginawa namin sa business namin. Na kapag kami pumapasok ng malaki, we buy what? Asset. Meaning, nandyan yan, it is considered cash kapag ka binenta mo. Ano hong mali sa mga maraming negosyante? Ang tingin nila sa asset, expenses. Ang tingin naman nila sa expenses, asset. So, paano ba natin madedetermine ang asset? Ang asset po is something na i-acquire natin na mag-generate ng mas madaling proseso sa negosyo mo, na mag-i-improve ng services sa negosyo mo, at magpapalaki ng kita ng negosyo mo. Kung yan yung tool para mapadali yung negosyo mo, asset yung binili mo. Pero kung bumili ka ng something nang hindi naman magko-contribute sa any process, any production, any sales ng kumpanya, that is a liability. Yun po ang asset and liability sa negosyo. So you invest on asset. Sir, tama ba yung ginagawa ko na kapag kumikita kami sa negosyo, may savings kami, tapos binibili ko ng mga produkto, bumibili ako ng panibago? Yes, tama yun. Bakit? Yung produkto, huwag kang matakot dyan. Kasi paninda mo pa rin yan. At the end of the day, pag nabenta mo yan, pera pa rin yan. Hindi nawawala yung pera. Yung iba kasi ang tagging nila doon, ay nako, natatakot akong ubusin sa produkto. Kung magkano lang yung puhunan ko, kung nag-umpisa 100,000, hanggang ngayon 100,000 pa rin yung puhunan niyang pinapaikot, mali na yun. Dapat kung nag-umpisa kang 100,000, dapat after a year, yung pinapaikot mo, at least 200, 300,000 na yan. And after the 300,000, after a year, dapat yan, 1 million na yan. Yun yung tamang negosyante. Hindi yung nag-umpisa ka 100,000 ang puhunan mo, hanggang ngayon 100,000 ka pa din. Naintindihan ninyo mga boss? Pang-ibig ko hong sabihin, ito yung mga bagay na gusto kong maintindihan ninyo ngayong mga oras na to, na yung kahit maliit na kinikita, kahit maliit na savings, pwedeng maging magandang oportunidad kung marunong kang humawak ng pera. Ang problema nga kasi sa atin, kumita tayo ng konti, nagse-celebrate tayo. Kasi yun yung happiness sa atin. Ang bagay ho, you can enjoy now and pay later. Or you play hard now and you play later. Nandun kasi sa long term lagi ang iisipin natin sa buhay natin. Napalitan na natin yung mindset natin that we always have to celebrate. Hindi mo kailangan mag-celebrate araw-araw. Hindi mo kailangan mag-celebrate kada may okasyon. Hindi mo kailangan mag-party. Ang gusto kong maintindihan mo, ayusin mo yung buhay mo. Maybe you will sacrifice 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. And then right after that, you are actually financially free. You can go wherever you want to go. You can buy the things that you love, na hindi lang para i-prove sa ibang tao na nakabili ako ng ganito, kundi dahil yun na talaga yung gusto mo, kundi yun na talaga yung kaya mo, at wala kang pakialam sa presyo dahil kaya mo na siyang bilhin. Tandaan nyo po ito, yung bagay na bibilin po ninyo, kapag tumitingin pa kayo sa presyo, ibig sabihin, conscious ka pa. Kapag ka-conscious ka pa, hindi pa sa'yo bagay yung bagay na yun. As long as iniisip mo pa yung presyo ng mga bagay na bibilin mo, hindi ka papabili dun sa bagay na yun. Hindi mo pa oras para bumili nun. Yun ang gusto kong maintindihan nating lahat. That this time around, focus on cash flow. Palakihin natin yung pera natin. Inom dito, inom dyan, celebrate dito, celebrate dyan, sa kamag-anak. Alam mo, kung inipon mo lang yung pinang-celebrate mo, yung pinambili mo ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan, at nabili mo lang dahil na-impluwensyahan ka sa social media ng mga influencer, at na-impluwensyahan ka ng kaibigan mong bumili ng mga bagay na yan. Alam mo, kung inipon-ipon mo lang at tinipid-tipid mo na yun, maaring yun ay nagsalba sa'yo sa kahirapan ng buhay ngayon. Kasi maraming yumaman sa 500 pesos. Maraming yumaman sa 1,000. Maraming yumaman sa 1,500. Anong ibig ko sabihin? Wala ho sa puhunan ng pagyaman, nasa tao. Kasi maraming nag-umpisa ng maliit na napalago nila yung negosyo nila. Maraming nag-umpisa sa utang na puhunan at napalaki nila yung negosyo nila. It is their eagerness and their desire na makawala dun sa kumunoy na sitwasyon ng buhay nila. Na yung kumunoy na sitwasyon ng buhay na sobrang hirap, na nandun ka sa ilalim ng rat race, na kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka kikita, hindi ka susweldo, hindi ka kakain. Dahil ganun ang sitwasyon nila, wala silang option sa buhay, inalis nila yung sarili nila doon sa sitwasyon na yun. Kaya sila umasenso, kaya sila yumaman. At the end of the day, tandaan nyo po, yung mga taong umasenso, talagang plinano nila ng mainam at mabisa ang buhay nila. Yun yung totoo ng buhay. Pinaplano kasi buhay eh. Hindi yung parang relax ka lang lagi. Hindi yung parang taken for granted lang lagi. Hindi, bata pa naman ako eh. Hindi, kaya ko pa naman eh. Hindi, ganito naman eh. Reasoning yan ng mga taong nagdadahilan dahil gusto nilang libangin yung sarili nila na okay lang sila. Pero sa totoo lang, hindi ka na okay. Feeling mo lang okay ka. Pero sa totoo lang, hindi ka na okay. Bakit ang tanda mo na hanggang ngayon yung magulang mo, hindi mo pa rin nababalikan? Hindi mo nga mapag-aral yung anak mo sa magandang eskwelahan, sasabihin mo sa akin, okay
ka, kailangan mo ng mas malaking pera sa buhay para mas mabigyan mo ng mas magandang buhay yung pamilya mo. At ang pera magagamit mo sa napakaraming paraan, sa napakaraming sitwasyon ng buhay mo, na kung nagsinop ka lang, kung nagtabi ka lang, kung sininop mo lang, kung ninegosyo mo lang ng maayos, kung inaral mo lang maigi, sana ngayon mayaman ka na. Hindi sana yung sinasabi mo ngayon sa sarili mo. Ikaw na yung tipong taong nakarating na dun. And that's real talk. Hindi ko kayo kailangan i-sugarcoat dito. Nasasabihin ko sa inyo, uy, ang galing mo magnegosyo kasi meron ka ng maliit na ganito. Hindi, dapat malaki na yan eh. Kung inuna mo yung development ng negosyo mo, kung inuna mo na pagpukusan yung hanap buhay mo, kung inuna mo na magtipid, mag-save para meron kang mga asset na nabili sana, at yung asset na nabili mo sana nakapag-contribute ng mas malaking income sa'yo, at ngayon, you are actually financially free. Marami sa mga taong lagi nilang sinisisi sa buhay nila kung bakit hindi sila nagiging financially successful is what? Lack of resources. Common reason yan. Kasi wala akong ganito, kasi wala akong ganito, kasi wala akong ganito. Well, kung plinano mong maigi at naging resourceful ka sa buhay, maaaring wala ka ng mga bagay na yun ngayon, pero nakaisip ka ng paraan para magkaroon ng mga bagay na ganun. Kung laser focus ka, kung determine ka talaga, alam mo yun, sacrifice kasi ang savings eh. Sacrifice yung panandalian na hindi ko muna papakawalan tong napakamahalagang pera na to eh. Sacrifice yung, tama to si Boss RDR eh. Hindi naman kami kailangan magdramahan araw-araw. 1 year, 2 years, 3 years ako magtitiis pero habang buhay akong sasaya eh. Pipili ka lang naman sa buhay eh. You do not have to prove to your relatives that meron ka ng achievement sa buhay. You do not have to prove to anyone else na kaya mong bumili ng mga bagay na hindi nila kayang bilhin. Hindi mo kailangan patunayan yun. Wala kang dapat patunayan sa buhay. Ang kailangan mo lang is trabahuhin yung success na gusto mong makuha sa buhay mo. So this time around, yung pera ninyo, hawakan ninyong maigi. Tanganan ninyong maigi yan. Huwag ninyong pakakawalan yan. Napakahalagang pera na pinag-ipon-ipunan ninyo at pinaghirapan ninyo na sa kung saan lang na mga bagay. You make sure that you will be focusing today to your own personal development and you will become a successful entrepreneur. Nothing more, nothing less. And for me to become a successful entrepreneur, kailangan hawakan ko muna ang pera kong maigi. Because entrepreneur knows how to handle their finances very well and knows how to determine expenses, liability, or asset. So, i-break na natin yung mga cultural beliefs natin. Pwede mag-celebrate kung kaya mo na. Pwede mag-celebrate yung kakaunti lang talaga na base sa kapasidad mo. You can be happy in your own terms. You can be happy in your own way. You can be fulfilled in your own way. What is more important is your future. Because 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years from now, balikan mo yung mga tao na yun na nagsasabi. Pakakainin mo sila ulit at pasusukahin mo. Kain, suka lang ang gagawin nila sa'yo hanggang sa mamatay-matay sila sa kabusugan. Lahat nung hindi mo na i-celebrate, ise-celebrate nyo ng isang araw. Bibilin mo yung mga bagay na imposible nilang makuha sa buhay nila. That's the time. You are financially free. Balikan mo yung mga tao na yan, di ba? I-celebrate mo pa rin sila. I-cherish mo pa rin yung mga moments na absent ka. All of those sacrifices na binigay mo, 1, 2, 3, 4, 5 years, bayad yan. Maniwala ka sa akin. Kasi you are financially stable. Yun ang gusto kong baunin ninyo ngayong gabi. This time around, maghihigpit muna ako, magtsatsaga ako, magtitiis ako. I will sacrifice for my family, for my loved ones. Yun lang, maraming salamat and God bless sa inyong lahat.